Yes. Magandang araw po, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid, mga kaibigan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol sa rapture. Ano ba ang rapture, no? At sino ang mararapture? At sino naman ang maiiwan sa rapture? Yan po ang ating topic ngayon, no? Manalangin po muna tayo mga kapatid. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong salita na nagbibigay pag-asa tungkol sa inaharap ng mananampalataya. Buksan niyo po ang aming isipan upang maunawaan namin ang katotohanan tungkol sa rapture. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ang rapture po ay wala po sa Biblia itong salitang rapture, no? Ngunit ito po ay sinalin sa Latin word na rapturo mula sa Greek word na harpazo. Ibig sabihin, sa Greek word ito po ay caught up, no? O biglang agawin. Sa 1 Thessalonians chapter 4, 16 to 17, sabi dito, no? For the Lord himself shall descend from heaven with shout out, with the voice of archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first, no? Sabihin yung mga namatay na kay Kristo, yun muna ang mga bubuhayin, no? Then we which are alive and remain shall be caught up, no? Nandito na yung salitang caught up. So ibig sabihin ito yung salitang rapture, no? Caught up to meet air in the air, no? Together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord, no? So ang salitang caught up ay rapture, no? Sa Latin word, no? So ano ang mangyayari sa rapture, no? May tatlong bagay na dapat natin malaman na mangyayari sa rapture. Ang una po ay ang resurrection of dead believers. Pangalawa po ay ang transformation of living believers. Ang pangatlo po ay taken to heaven. Ito po ang believers meet Jesus Christ in the air, no? Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52, ang sabi dito ay, sa isang iglap, sa isang kisap mata, sa huling trumpeta, sapagkat tutunog ang trumpeta at ang mga patay ay bubuhayin muli na hindi na masisira at tayo ay babaguhin, no? So ang mga patay ay bubuhayin at tayo nga mga buhay ay babaguhin o gawin ang tayo glorified body, no? And then gawin tayo at doon tayo magkita kay Kristo sa langit. Hindi po siya bababa, no, sa lupa, kundi doon mismo sa alapaap, dahil iba po ito sa second coming ang rapture, no? Ang second coming ay bababa si Kristo mismo, visible, no? So ang definition ng rapture ay the sudden catching away of believers into Christ to meet the Lord in the air. Yan po ang definition niya, no? Sa alapaap tayo magkikita, no? Yung mga believers, hindi po sa lupa, no? So sino ang mararapture dito? Yan ang pinaka-importanting tanong ngayon, no? Sino ba ang mararapture? Sa 1 Thessalonians
4 verse 16, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first." No? Ibig sabihin, ang nasa kay Kristo ng mga mananampalataya, yun po ang mararapture. Kasi po, sila po ang in Christ believers. No? Sa Romans 8 verse 9, "Ngunit kayo'y wala na sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung tunay na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo, ngayon kung sino man ang walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya." No? Ibig sabihin, kapag hindi ka na kay Kristo, hindi ka kasama. So, ang mararapture lang po ay ang in Christ believers. No? Hindi yung wala kay Kristo. So, kaya malinaw na ang rapture ay mga tunay na mananampalataya kay Kristo. Mga umaasa sa finished work of Christ, no? Na gawa lamang ni Kristo ang inaasahan. At ang mga sealed ng Holy Spirit, no? Yung mga nagtiwala, mga believers na nasiliwan ng Holy Spirit. Pangalawa po, ito po ang gospel na pinaniniwalaan, at ito po ang gospel na tinuturo ni Apostol Pablo sa atin. Napaka-importante po ito dahil ito po ang pinakasentro na gospel na pinapangaral ni Apostol Pablo sa atin para sa ating kaligtasan ng mga hintil. No? 1 Corinthians 15 verse 1 to 4. No? Ito ang gospel na dapat nating paniniwalaan. Kasi po, ito lang po ang gospel na inirebel ni Jesus Christ para sa ating mga hintil na maliligtas. No? Christ died for our sins. He was buried and he rose again on the third day. No? Ito po ang gospel na dapat paniniwalaan. Kapag ito'y pinaniwalaan mo, ikaw ay in Christ, no? Masasama ka sa rapture. Sino naman ang maiiwan dito sa rapture? Ang Biblia ay may malinaw na sagot dito sa mga maiiwan, no? Basahin natin sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 10, no? Dito po ang kasagutan ng mga maiiwan sa rapture. Hindi po ito gawa-gawa ng tao. Ito po ay biblical, no? Na kapag ikaw ay maiiwan, magsasuffer ka sa 7 years tribulation, no? At 2 Thessalonians chapter 2 verse 10, no? "And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not in love of the truth, that they might be saved." No? Basahin natin sa Tagalog, no? Para maganda. "At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak, sapagkat hindi nila tinatanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila ay maliligtas." Ito po ang mga hindi tumanggap sa gospel ni Jesus Christ, no? Tinatanggihan nila, no, sa finished work of Christ. Sila po ang maiiwan, no? Mga hindi tumatanggap sa katotohanan na gospel, no? Mga umaasa sa sariling gawa, mga tumatanggi sa finished work of Christ, mga hindi in Christ. Sila po ang maiiwan sa rapture, no? Ang importanteng clarification dito, hindi po ito usap
usapang pang-denominasyon, no? Hindi po ito church membership. Hindi rin po ito religious title, no? Ito ay usapin ng personal faith in Christ alone, no? Kapag ikaw ay naiwan, ikaw po ay haharap sa 7 years tribulation. Harapin mo ang wrath of the God, no? Or Antichrist. Dahil po sa 7 years tribulation, survival po ang kaligtasan dito. Physical. Doon kayo pupunta sa millennial kingdom. Yan po ang hatol sa mga maiiwan. So, ang rapture at ang second coming ay may distinction. Magkaiba ito. Napaka-importante ito, no? Kasi ang rapture iba kaysa second coming. Maraming nag-aakala dito na ang rapture at saka second coming, akala nila iisa lang ito. Dahil ang rapture po ay nasa mystery program. Ito po ay turo ni Apostol Pablo, no? Wala ito sa Old Testament at wala rin po ito sa mga 12 apostol, no? Hindi ito binanggit sa 12 apostol at hindi rin po ito binanggit ni Jesus Christ nung nagministry siya sa Israel. Ito po ay secret na nireveal kay Apostol Pablo ang salita na caught up or rapture, no? Hindi po ito nasa Old Testament, kundi si Apostol Pablo lang ang binigyan ng mystery na ito, no? So ang second coming ay magkaiba kay sa rapture, no? Ang rapture ay Christ come for His church, no? Meet in the air, mystery event, at ito po ay walang sign, no? Hindi po ito kasama sa sign, no? Dahil ang sign po ay nasa second coming. Yung mga nangyayari ngayon, no? Lindol, gira, yan po ay mga sign, no? Sa second coming ni Jesus Christ. Ang rapture po ay walang sign. Ito po ay biglaan, no? Kahit anong oras pwede mangyari, no? Pwede ngayon, pwede bukas, o pwede sa isang araw, no? Ang second coming naman po ay Christ comes with His saint, no? Bababa sa lupa, visible sa lahat na siya ay makikita, at may judgment event ito, no? Ito po ang second coming. Dahil si Jesus Christ po ay visible na makikita at siya po ay maghahari, magpapatuloy ang kanyang paghahari sa Israel sa loob ng 1,000 taon, no? Ito po ang second coming. Hindi po ito part ng rapture, no? Dahil si Jesus Christ may haharapin dito sa second coming, no? Sa bansang Israel na siya po ay maghari, no? Mag-continue ang kanyang paghari dito sa loob ng 1,000 taon, no? So, bakit mahalaga ito? Dahil ang rapture ay maaring mangyayari anumang oras. Wala pong ito takdang panahon, no? Imminent ito, walang warning. Ito ay biglaan, no? Kaya kailangan ikaw po ay handa, no? Ikaw ay in Christ, no? Kung gusto mo ma-rapture, in Christ, no? Believe the gospel of Christ, no? Kasi po, kapag ikaw ay maiwan, sinasabi ko, kapag ikaw ay maiwan dito, maghaharap ka sa 7 years tribulation na sinasabi, no? Hindi po ito biro, no? So, the rapture is not about religion, no? It is about being in Christ. Only those who trusted Christ alone will be caught up, no? Those who rejected Him will be remain, no? Napakalinaw, no? Kapag nireject mo yung gospel of Christ na tinuturo ni Apostol Pablo, ikaw po ay maiiwan. Dahil po, kung ikaw ay nagtitiwala sa iyong kaligtasan, sa sarili mong gawa, ikaw po ay hindi kasama sa rapture. Dahil
ang gospel na tinuturo ni Jesus Christ o ni Apostol Pablo na pinapangaral ay nahaluan mo ng gawa, sariling gawa mo. Instead na naniniwala ka sa finished work of Christ, pinapaniwalaan mo ang sarili mo para ikaw ay maligtas, no? So, mga kapatid, ang tanong ngayon ay hindi ano ang rapture, kundi handa ka ba? Ikaw ba ay nasa religion lang o nasa kay Kristo ka na, no? Yan ang tanong, no? Kasi po hindi ito biro ang rapture, no? Walang sign, biglaan ito kahit anong oras, no? Thank you Lord, sana po may naunawaan sa video ito tungkol po sa rapture. Tayo po ay nasa kay Kristo, laging handa, dahil po ang rapture, ito po ay hindi natin alam kung kailan po ang mangyayari. Thank you Lord, at salamat po sa mga nakikinig.